magandang hapon na ho ulit sa inyo mga ka-action, mga kakampeng at sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng. Excuse me po. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo at gusto ko lang ito ipamukha sa mga magagaling na mga anti-Marcos kung makapagkutya kay Mr. President Bongbong Marcos. Okay lang naman sana ang magkutya kung kakutya-kutya, di ba? Pero kung sa tingin nyo naman ang ginagawa ng Pangulo ay ang agarang aksyon para sa kapakanan, para sa seguridad ng ating mga kababayan na nasalanta, dapat bang kutyain yun? Di ba dapat magkaisa ho tayo? Dahil alam nyo naman na mga Pilipino po ang humihingi ng agarang tulong dahil sa kanilang naranasan na kalamidad. 'Di ba? Magagaling ho talaga itong mga anti-Marcos. Oh, 'di ba? Oh, andyan na yung mumurahin pa ang Pangulo kahit nakita naman nila na umaksyon agad, 'di ba? O ngayon niyo sabihin kung sino ba talaga ang umaaksyon agad. Oh, dito, sa mapapanood nyo dito sa inyong iniidolo na si Digong. Di ba? Oh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko man sinasabi na naging perfecto man ngayon si Mr. President. Pero nakikita ho natin na ginagawa ang lahat na magagawa ni Mr. President Bongbong Marcos para mabilis ang calamity response. Di ba? Ito. Ngayon nyo sabihin sa amin na mga anti-Marcos kayo kung sino ba talaga ang agarang umaaksyon, ha? Ito. Panoorin po muna natin ito mga ka-action, mga kakamping. Kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi, dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Asahan ninyo, basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige. Nag-sorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan, sinabi ng Pangulo na marami at magkakalayo raw kasi ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya hirap silang tugunan ang pangangailangan ng bawat lalawigan. Pero sa isang punto, isinisi ng Pangulo sa mga mayor ang mabagal na aksyon. Kinakailangan daw kasi munang magsumite ng damage report sa national government bago makapaglabas ng calamity fund. Ngayon, napakinggan nyo na. Ngayon, anong masasabi nyo? Pahiya kayo Kasi kayo mahilig magkutya kay Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Yung pala, may video din si Digong na naghingi ng sorry. Di ba? Okay lang sana, kung mambas kayo kay Mr. President, kung hindi man kaburubas yung iniidolo nyo. Diba? Pero sabi ko nga, dapat talaga, hindi na kailangan natin magbangayan dito. No? Hindi na tayo kailangan magbangayan regarding dito sa mga pag-response ng mga ini-official, lalo na si Mr. President Bongbong Marcos. Diba? Excuse me. Pero kailangan natin supalpalin itong mga anti-Marcos, kasi kung hindi ho ito sila masusupalpal, patuloy ho ito, mangungutya at mangungutya. Kaya mas maganda ho ito na isampal man natin sa kanila ang katotohanan. Diba? Narinig nyo? Sabi ni Mr. President, ang gustong umuwi ay pwede nang umuwi. Pero bibigyan pa rin sila ng mga food pack na kumbaga ready to eat na. Kasi alam naman po natin na siyempre nasira ang kanilang mga kagamitan. Kaya maganda ho ang naging action ni Mr. President.
na kailangan kahit umuwi man sila sa kanilang tahanan, kung pwede silang umuwi, ay kailangan may food pack pa rin na ready to eat. Di ba? Oh, may mga cash assistant. Di ba? So, kailangan ba natin kutsain yan? Kailangan ba natin batikusin yan? Aba, mga siraulo na tayo nun kung babatikusin pa natin yan. Di ba? Oh, yan ang maging lesson sa inyo na mga anti-Marcos kayo. Kaya wag nyong kutsain na kutsain kasi hindi rin naging perpekto si Digong sa kanyang pamumuno. Kaya sinasabi ko rin, hindi man maging perpekto si Mr. President sa kanyang pamumuno, pero kitang-kita man natin na ginagawa ng Pangulo ang lahat ng kanyang makakaya para mabilis siya mag-response sa mga naghihingi agad ng tulong sa mga nasalanta nating mga kababayan ng bagyo or lindol. 'Di ba? At least nandyan agad ang nandyan agad ang tulong mula sa gobyerno para sa ating mga kababayan. Tapos sasabihin pa ng iba, pumunta lang si Mr. President Bongbong Marcos, walang dala. Bakit? Kailangan ba ni Mr. President Bongbong Marcos na ipakita sa atin na pasanin niya sa kanyang balikat? Hindi, ano ba kayo? May utak pa ba kayo? Ano yung binibigay ng mga lokal na mga LGU, DSWD? Di ba yan galing sa gobyerno? Hindi ba yan mga pag-uutos ni Mr. President? Siyempre galing na huyang kay Mr. President na pag-uutos na kailangan nyo bigyan agad ng tulong ang ating mga kababayan. Aba, gusto nyo pa ba talaga na ang isang truck na mga food truck ay kailangan pasanin ni Mr. President? Kung hindi ba naman kayo mga talo-talo, di ba? Yan lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone!